Apoy, inay. Itay, huwag. Takbo, nagliyab na. Sinong mag-aakala? Ako noon ay binatang ng angkanso. Ngayon ay nagiging gwardiya sa araw at tsuper sa gabi. Buti na lang. Kasama ko si Xiaoyao. Oras na para yumandar. Tingnan natin. Paano kita papagaligin? Ayaw kita. Bagalan mo. May lakas ka bang pumasok? Tao po, saan tayo patungo? Anong tinititigan mo? Di ka pa nakakita ng naglalambingan? Pwede bang huwag? Xiaoyao. Sufang. Yao. Anong ginagawa mo dito? Kasama si Kiao Yuan sa gabi. Oras na para sa ating gawain sa dilim. Nakakaiyak ka. Ang boyfriend ko, nasa kotse pa. Hindi ba mas masaya ito? Tama na yan. Lumabas kayong lahat. Lumabas kayo. Kiao Yuan. Anong ginagawa mo? Gusto mong magbasaga? Ayos ka lang. Akala mo ba ikaw pa rin ang binatang Su? Kiao Yuan. Dati kitang itinuring na tunay na kapatid. Bakit ganito ka? Tigilan mo yan. Dapat mong tignan ang sarili mo. Hindi mo kaya pantayan si binata. Yao, ang ganda mo. 3 taon kang di man lang humawak. Wala ka talagang silbi, no? Yao. Baka naman ikaw. Ang una kong, kay binatang Kiao, ipapamigay ko ba sa'yo ang buhay ko sa bilang gwardya, at katawa-tawa naman. Ikaw. Umalis kayong dalawa. Isang chuper, ang yabang mo. Jiao Xiaoyao. Mula ngayon, tapos na tayo. Wala akong pakialam sa'yo. Tingnan mo. Noong 3 taon, walang kwenta ka na. Talunan, 3 taon nakalipas, talunan ka pa rin. Sino gugustuhin sumama sa'yo? Ginoong Kiao, alis na tayo. Paalam. Jiao Xiaoyao. Kiao Yuan. Ika'y nagtaksil sa akin. At ang sakit na panaginip na to. 3 taon na ang nakalipas. Bakit lalo akong pinahihirapan? Hoy, bilisan mo. Babayaran kita. Ilabas mo ako dito. Bibigyan kita ng 100,000. Bilisan mo. Pera, lumabas ka ng sasakyan. Hoy, kung maglakas loob kang magmaneho. Huwag mong isipin na, makakaalis dito. Mas pipiliin mo ang parusa kaysa sa magandang alok, di ba? Bumaba ka rito. Dapat bumaba ka na lang. Hindi ko to kaya. Huwag kang lalapit. Binibining Chu. Nais ni Ginoong Kiao ang unang gabi mo. O gusto mo bang makipag-cake sa amin? Alisin mo ang maruming kamay mo sa akin. Ang mapansin ng binatang tagapagmana ng pamilya Chu ay isang karangalan. Hindi ko ito palalampasin. Talagang hindi. Hindi kaya si Ginoong Chu ay hindi makasapat kay Binibining Chu? Kung gayon si Binibining Chu, huwag ninyo kaming bibitawan. Mga pare, pakawalan ninyo siya. Una munang asikasuhin ito. Mga kapatid, sugod. Tama na yan. Wala siyang kasalanan. At ipinagtatanggol mo pa siya? Yan ba ang iyong toy boy? Kaya pala malaki ang hinaharap mo. Kaya pala ang toy boy ang kumurot sa'yo? Mabahong driver, akala mo bayani ka? Lumayas ka riyan, wala ka na doon. Sinong nagsabing wala akong pakialam? 100,000 yuan ito, makinig ka, umalis ka na ngayon din, baka patawarin kita ngayon. Huwag kang magmalaki, baka magsisi ka, nagmamalabis ka sa sarili mo. Mga kapatid, sugod na. Anong ginagawa nyo dyan? Sige na, suntukin nyo. Mag-ingat ka. Umalis ka na. Salamat. Ang galing mo. Sufang. Kung hindi ka magbabayad agad, bubunutin na ang tubo ng lola mo. Ano? Pumasok ka na sa kotse. Lihi. Lola. Lihi, hayop ka. Bakit mo binuksan ang tubo? Mamamatay ba ang lola ko? Sufang, nagkakagulo ka sa ospital. Makinig ka, kung wala kang pera, ilabas mo na lola mo. Fang. Lola, isama mo si Lola. Tara na. Lola, huwag kang mag-alala, talagang ililigtas kita.
Sabihin mo ang huling salita mo't umalis ka na. Huwag kang manatili sa ospital. Kung wala kang pera, umalis ka na agad. Hindi ba 3 araw ang usapan? Unang araw pa lang ito. Ikaw ba ang doktor? O ako ang doktor? Lugi kang bata ka. Kung wala kang pera, huwag kang umangkop ng kama. Lihi, nagaganti ka sa akin sa ngalan ng tungkulin. Ayaw mo lang, na magkasama kami ni Zhao Xiaoyao. Tama. Su Fang. Binatang Ginoong Su. Akala mo'y ikaw pa rin. Ang dating katauhan mo. Ano ba talaga ang gusto mo? Ano ang ibig mong sabihin? Gusto kita, binatang Ginoong Su. Guardiang Su, lumuhod ka sa harap ko. Yumuko kang 10 beses. Lihi. Huwag kang magmalabis. Masyado mang malayo. Su Fang. Wala kang silbi ngayon. Walang labis sa ginagawa ko. Ganito na lang. Magbayad ka ngayon din. Kung hindi, itatapon ko itong matandang bruha sa morgue. Huwag kang mambuli. Mambuli, lumuhod ka ngayon din at magmakaawa ka sa akin. Basta masaya ako ngayon. Baka bigyan pa kita ng karagdagang 1 o 2 araw. Ako. Su Fang. Alam mo, ang kalagayan ng lola mo, kapag umalis siya sa ospital, hindi siya mabubuhay ng 1 araw. Tumahimik ka. Sagot ko ang gastusin ng kanyang lola. Magandang binibini. Nagbibiro ka lang siguro, nadaya ka niya, hindi ba? Ano sa palagay mo, kung tayo ay magkasama? Magaling kang maglingkod sa kama. At ako naman ang maglilingkod sa labas ng kama. Siya ang tagapagligtas ko. Ang mga gastusin sa paggamot ng kanyang lola. Ako ang gumastos. Umalis ka na. Kailangan ng pasyente ng pahinga. Su Fang, nagpalit ka ng trabaho, hindi ka na gwardiya. Bola ka na ngayon, siguradong masipag ka sa kama. Ikaw. Fang. Ang pangarap ng pamilyang Su ay ang mana. Ayos yan. Hindi ito bangungot. Magagamot ang sakit ni Lola. Tama. Pagkatapos ng operasyon, gagaling na ang sakit. Tutulungan kitang magbayad. Hindi na kailangang magbayad, kaya kung gamutin ang sakit ng lola ko. Ikaw. Akala mo, Diyos na manggagamot? Hindi tulad mong manggagamot alamat, saka na lang. Bukod pa riyan, ang sakit ng lola ko. Hindi nangangailangan ng operasyon. Su Fang. Ang sakit ng iyong lola, kung gagaling ng walang operasyon. Panaginip lang yan. Ang gusto kong gawin, hindi mo na problema yan. Sige. Kung gusto mo siyang iligtas, sige. Pero ang problema, baka mamatay pa sila dahil sa'yo. Dapat kang magbayad sa ospital. Para sa sira sa aming reputasyon, 1 milyon. Sige. Taya tayo dito. Ang matatalo ay luluhod sa harap ng lola ko at magmamano ng 10 beses. CJ, ito ang sinabi mo. Gumagamit ka pa ng silver needles. Wala kang silbi kundi pabigat. Sa 3 taong ito, naging gwardiya ka lang sa buong panahon. Marunong ka ba talaga gumamit ng silver needle? Su Fang. Huwag kang mag-alala. Huwag kang kabahan. Su Fang, sasabihin ko sa'yo, may ganti ang pagpatay. Huwag mo akong sisihin. Kung talikuran ko tayo, ipapakulong kita. Maghintay ka lang. Pagdating ng oras, ito ang katibayan ng pagpatay mo. Alam mo pala ang acupuncture point. Tumahimik ka. Huwag mo siyang guluhin. Isang apo ang pumatay sa sariling lola, mas masahol ka pa sa hayop. Paano siya nabubuhay pa? Lola. Kumusta si Lola? Ako, paano nangyari ito? Wala na akong nararamdaman. Hindi ito possible. Ayos na ako. Bakit nangyari ito? Lumuhad ka. Magmano kang 10 beses. Impossible. Ang iyong lola, hindi mabubuhay ng lampas kalahating oras pagkatanggal ng tubo. Impossible iyon. Nagpapanggap na baliw. Su Fang. Gusto kitang hilingan ng pabor. Tulungan mong suriin ang kalusugan ng nanay ko. Heto. Ito ang aking card. Kumusta man ang kanyang kalagayan, babayaran kita. Ikaw ang aking pangulo ng kumpanya. Su Fang. Bilang security guard, ni hindi mo man lang alam kung sino ang dapat mong protektahan at kung ano ang itsura niya. Nagtrabaho ako sa night shift sa kumpanya, kaya huwag na nating pag-usapan ito. Sa halip, suriin muna natin ang nanay mo. CJ. Pasaway na babae. Alam kong pupunta ka rito. Miss Chu, magaling kang sumira ng kasiyahan. Anong ginagawa ninyo rito? Paano mo ako kinakausap? Sino ka ba?
Pinagsasabihan ko ang pamangkin ko. Bakit ka nakikialam? Aso lang na nangangagat ang tao ang nakikita ko. Ikaw. Lahat kayo, lumabas na. Huwag ninyong gambalain ang pahinga ng nanay ko. Lumabas? Su Fang. Anong ginagawa mo rito? Kiao Gao. Narito ako para tulungan si Miss Chu gumamot sa kanyang ina. Ang kapatid mong si Kiao Yuan at si Xiao Yao. Alam mo ba? Gagamutin. Bakit ko hindi nalaman na kaya mo palang magpagaling? Tungkol sa kapatid ko at Xiao Yao, alam ko. Nagkatuluyan sila, 3 taon na ang nakalipas. Huwag mong sabihin sa akin. Ngayon mo lang nalaman. Anong sinabi mo? Itinuturing kong tunay na kapatid. Si Kiao Yuan, ikaw na mismo. Ang dapat manahimik, ang kapatid kong lalaki, ang tagapagmana ng Angkang Kiao, isang tulad mo. Paano mo magawang tawaging kapatid siya? Kiao Gao, anong ginagawa mo? Makinig ka sa akin. Mula ngayon, huwag mo na akong tatawagin sa pangalan. Akala mo ba'y ikaw pa rin, ang tagapagmana ng Angkang Su, na mula 3 taon nakalipas? Ngayon, ikaw ay, wala nang iba kundi, isang walang kwentang gwardiya. Kayong 3 ay naglulukohan lang sa akin? Tama ka. Kami, turing sa iyo'y parang aso. Na pinaglalaruan lang. Tama na yan. Gusto mo ng gulo? Kaya nga, tinatawag kitang talunan. Laging naghahanap ng, sa trabaho man. Ginoong Kiao. Humihingi ako ng paumanhin. Pasensya na po. Tito. Maaari po ba kaya, ialis muna si Ginoong Kiao. Hayaan munang gamutin ni Su Fang si Mama. Papayagan mong itong asong, ang gumamot sa ina mo? Gusto mo bang iligtas ang ina mo? O sadyang pinapatay mo siya? Chu Chinghe, walang utang na loob na anak. Alam mo ba, kung anong dala, ni Ginoong Kiao? Ito ang, pinapangarap mong gamot, espesyal na gamot sa sakit sa puso. Isang piraso lang nito. Makagagamot na ng 70%. Sa karamdaman niya. Kung gusto mo pumunta ka sa hotel ngayon maghubad ka at maghintay sakit. Ang ganitong uri ng gamot, sobrang dami nito sa amin. Na pala, ang hawak mo ngayon, ay sample lang. Pick ito. Bugbugin mo ang asong to. Para sa akin, itapon mo siya. Tandaan mo, dapat ibuhos mo lahat. Chu Chinghe, ano pang hinihintay mo? Magpa-reserve ka na ng kwarto, huwag mong paintayin, nang matagal si Ginoong Kiao. Nangangako ako. Pero, may isa pang kondisyon. Sabihin mo. Pakawalan mo si Su Fang. Walang kasalanan siya. Huwag kang mag-alala sa akin. Hindi siya kalaban ko. Ang laki ng salita. Ito ang champion fighter. Na binayaran ng malaki, ni Binatang Kiao. Katulad mong tao, walang kwenta. Kaya niyang talunin, 10 katulad mo. Su Fang. Kasalanan ko at nasangkot ka. Umalis ka na agad. Tama na yan. Ang lakas ng loob mong, magtanggol ng lalaki sa harap. Gusto mo bang mamatay, sa harap mo ang nanay mo? Walang saysay ang salita mo. Kalokohan. Ako ang hari ng impyerno. Sino mang gusto kong mamatay, hindi mabubuhay. Huwag kang mag-alala. Siguradong kayang-kaya kong pagalingin ng nanay mo. Siyam na karayom ng Swantian. Paano mo nakikilala ang siyam na karayom ng Swantian? Talaga bang may hawak ka sa pamana ng Angkang Su? Anong pamana? Isang walang kwentang tao ka lang, na hindi karapat-dapat malaman. Ang sunog nung nakaraang 3 taon. Anong mga lihim ang itinago nito? Su Fang. Magagamot ba ang sakit ng nanay ko? Sigurado ako, walang palpak. Chu King, hindi mo alam ang para sa kabutihan mo. Maniniwala ka sa isang hungkag para gumaling ang nanay mo. Chu Chinghe. Totoo ang sinabi ni Binata Kiao, isang babaeng mahaba ang buhok, na may makitid na pananaw ka lang. Gusto mo bang patayin ang hipag ko? Tio. Paano ko sasaktan ang sarili kong ina? Sa ating prominenteng pamilya, hindi ba't karaniwan lang ito? Su Fang. Ikaw ay isang, walang silbit walang kakayahan. Gaya ng inaasahan, nandito ka para manloko. Tumahimik ka. Anong pagpapanggap mo, tarantado? Makinig ka.
Ang ganitong klasing sakit, magagamot lang ng espesyal na gamot ng Angkan Kiao. Wala nang iba ang makakatrato nito. Ganoon ba? Nasaan ako? Nay, gising na kayo. Nagising ka rin. Anong klasing salamang ka ang ginamit mo? Imposible. Chinghe, gumaling na ang ina mo. Pwede nang umuwi. Sufang, nagpapasalamat ako. Walang kwentang tao ka. Sino ang nag-utos na iligtas mo siya? Paano na ang pakikipag-alyansa sa Angkan Kiao? Sa palagay ko, hindi ka tunay na tiyuhin ni Chinghe. Asong sunod sa ka lang ng Angkan Kiao. Ikaw. Huwag mong isiping, swerte lang ang kaunting kaalaman sa medisina ay sapat na para maging dakila ka. Ipapaunawa ko sa'yo ang agwat sa pagitan ng mga uri ng tao. Maghintay ka lang. Tingnan natin. Ikaw na babae. Siraulo ka talaga. Tia. Ano? Lola, sigurado ka ba? Yaong mga tao, nagsunog noong nakaraang 3 taon, ay muling lumitaw na. Ngayon, hindi kita palalampasin. Hindi aprobado. Bakit hindi inaprobahan? Lolo, ayaw kong pumayag, kaya hindi aprobado. Para saan? Sobra ka ng pinasensyahan. Sige, hahanapin ko ang tagapamahala. Hahanap ng tagapamahala? Sige, lalaki, halika, samahan kita. Pasok ka. Tito, ang tagal nating hindi nagkita, masigla ka pa rin. Tiyo, maganda ang performance mo nitong nakaraan. Okay lang siguro. Huwag kang aalis. Hindi ka ba hinahanap ng manager? Nandito ka na ngayon. Bakit ka tumatakbo? Anong nangyayari? Tiyo, eto siya. Araw-araw nagal leave. Hindi ko inaprobahan. Kaya gusto ka raw makita. Nakakainit ang ulo, di ba? Iabot mo dito ang leave request. Ano ba yung ugali mo? Dapat 2 kamay ang pag-abot. Iabot mo lang dito. Sige, nakita ko na. Tama ang desisyon ni Kapitan Zhang. Hinto ka dyan. Bawiin mo ang leave request. Tigil ka dyan. Kung ganyan ang alis mo ngayon, huwag ka nang bumalik bukas. Huwag mo akong gagalitin. Hindi ka pwedeng galitin? Para kang hari ah? Mukha ka tuloy boytoy. Akala mo talaga yung master ka? Ako. Hahampasin mo ako? Lumampas ka na. Ano na nangyayari dito? Maligayang pagdating, Presidente. Loko-loko tong tao na to. Araw-araw na lang siyang nagal leave. Ngayon, ako at si Kapitan Zhang, hindi pumayag sa leave niya. Kaya dito siya pumunta. Para manggulo. Tama po siya, Presidente. Ang yabang talaga niya. Walang kwentang empleyado to. Sira ulo sa kumpanya. Sabi ko dapat siyang tanggalin. Hinampas pa nga niya kami. Ako at si Kapitan Zhang sinaktan. Binabaligtad niya ang katotohanan. Magaling talaga siyang gumawa ng gulo. Ikaw, Presidente, lahat ng sinasabi ko po ay totoo. Sab mo mismo na dapat siyang tanggalin. Exact. Tanggal ka na. Narinig mo, Boytoy? Wala ka ng trabaho. Tingnan mo nga to, nagagawa pang tumawa. Presidente, mga katulad niya, hindi dapat swelduhan. Dapat umalis na lang siya. Hoy, ikaw, at ikaw, tanggal na kayo. I escort sila palabas. Opo, Presidente. Sufang. Ngayon, sila rin natanggal na. Pwede ka na bang manatili? Ano pong sinasabi ninyo? Paano nyo ako matatanggal? Nandito na ako, simula nung maitatag ang kumpanya. Wala man akong nambag, pero pagsisikap ko naman. Layas. Sufang, huwag, Kuya Su, tulungan mo naman ako, nakikiusap ako, saklolo mo ako. Umalis na kayo. Mahirap mag-security guard. Paano kung maging personal kong bodyguard? Hinahanap mo ba ako? Nais ka sanang anyayahan ng nanay ko sa amin para kumain. Isabit mo sa akin. Saan ko ito ilalagay? Sa likod.
Hindi ko maabot ang likod ko. Anong problema? Walang problema. Sige, kain na tayo. Tia. Kahit bigyan mo ng masarap na karne. Ang aso, hindi niya ito makakain. Shukingi. Tama na ang sinabi mo. Ano, ate, galit ka ba? Si Kiao Gao, ang binatang si Kiao. Ayaw mo sa kanya. Dapat nag-uwi ka na lang ng sugarol na ito. Nakakahiya talaga para sa pamilya nating Chu. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Hindi lang basta sugarol si Sufang. Nagsimula siyang gwardya. Ngayon personal mo ng bodyguard. Sino ang nakakaalam? Kung talagang pumunta sa kama mo, huwag magsalita habang kumakain. Hindi ba kayo itinuruan ng magulang nyo? Ano sa tingin mo ang katayuan mo? Hindi ka namin kailangan para turuan kami. Ang pamilya. Chuba ay bagong pamilya. Sa nakaraang 3 taon, Bumalik lang kami. Mula sa abroad 3 taon na ang nakalipas. kaya nga, alam mo na. Kilala ko ng lahat bilang binatang si So, pero ikaw, hindi mo alam. Ano? Ikaw si Jisoo, ang pinakamalaking tagapagmana. Sa lungsod 3 taon na ang nakalipas. Ikaw pala ang binatang tagapagmana ng pamilyang Su. Ang pamilyang Su 3 taon nakalipas. Mas masagana kaysa sa pamilyang Kiao ngayon. Ilang beses pa itong mas maunlad noon. Ano ang saysay ng kasikatan nito noon kung lahat ay nawala na sa apoy? Ang mga taong iyon. Papanagutin ko. Ang dapat nilang bayaran. Ikaw, sino ang tinatakot mo rito? Ang mga may nakukonsensyang budi. Salamat sa pagtanggap. Aalis na ako. Sasamahan ka namin. Tiyo, nakita mo kanina. Walang awa ang taong ito. Hindi natin siya pwedeng hayaang manatili dito. Tama ka. Yamang ako'y nakadepende kay binatang Kiao. Hindi ako pwedeng maging marupok. Eksakto, hindi nasisiyahan si binatang Kiao sa pamilyang Chu pagkatapos ng nangyari noon. Hindi tayo pwede, maghintay na lang. Kaibigan. Pakita ka. Hoy, nagkamali ka sa pinagalitan mo. Ngayon, pupuksain ka namin. Ang masasamang tao ay namamatay sa daldal. Hindi mo ba alam? Alam mo. Ang mga unggoy ay dumami na ng todo. Sufang. Pwede ba tayong magkita? Sabihin mo na ang gusto mo. Alam kong nagkamali ako. Maihihilingin sana ako. Hindi ako sisigot. Hindi siya pumayag. Hindi ka ba magtatangka? Sabihin mo ang lugar. Pupunta ako. Sufang, nandito ka. Umupo ka na agad. Anong problema? Sige na. Kailan pa ganito tayo kalayo? Alam kong mali ako. Pwede bang bigyan mo pa ako ng sansa? Sabihin mo na. Meron bang pamanang ari ang pamilya Su na pwedeng sa manuga? Yun pala ang pakay mo, no? Ano nang pinagsasabi mo? Ano nang pakay ang meron ako? Mga matatandang lobo tayong lahat. Huwag na tayong maglaro ng mga biro. Tayong lahat ay mga bihasang lobo na. Huwag mong gagayahin ang estilo ng Liao Jai. Kiao Yuan. Nasabi ko na. Si Sufang ay hindi tanga. Sufang. Pinagwawalang halaga mo ang kabutihang loob. At naghahanap ka ng gulo. Baby. Alainan. Si Sufang.
ay walang romansa. Aalagaan kita ng mabuti pag uwi natin. Nakakainis. Ay, ano? Nababaliw ka na ba? Ni hindi ka man lang nag-react sa ginawa ni Xiaoyao kanina. Hindi ka naman bakla, di ba? Mas magaling lang ako ng kaunti kaysa sa iyong 3 minuto. Ano ang sinabi mo? Masasabi kong walang kaya ang baril mo. At ang bibig ni Zhao Xiaoyao ang nakakaalam. Kung may silbi ba ako? Anong ibig mong sabihin? Su Fang, huwag kang magsalita ng kung ano-ano. Kuya Qiao, lahat ng ito ay una ko pala. Naiintindihan ko na, hindi pa niya. Nagpapakulo ng kanyang ulo sa iyo. Di ba? Baboy na babae. Sabi mo hindi mo, siya pinahawak kahit saan. Kuya Qiao, talagang hindi ko ginawa. Su Fang, makinig ka sakin. Kung ayaw mong magsisi, ilabas mo na agad ang mga pamana ng angkansu. Pag-iisipan kung huwag ka, pahirapan sa susunod. Mga pamana. Dahil hindi mo maintindihan ang batayan. Hindi na ako magpipigil. Bugbugin niyo ng husto. Hindi ka isang talunan. Huwag kang lalapit dito. Kuya Qiao. Su Fang, ikaw ang pinakagusto ko. Tut, maniwala ka sa akin. Su Fang, Nakakadiri. Sabihin mo, sino nagsabi sa iyong humingi ng aking pamana? Hindi ako, Su Fang. Nagkamali ako. Kasalanan ng kapatid kong bunso. Siya ang nag-utos sa akin. Hindi ko sinasadya. Pakawalan mo na ako. Si Qiao Gao na naman. Kayo ng pamilyang Qiao, ano ba talaga ang alam ninyo? Wala kang kwenta, walang halaga. Ang nanay mo rin ay, huwag mo akong tawaging kuya. Ang nanay mo ang iyon, isang hamak na yaya. Mababang uri ka lang. Qiao Gao. Huwag kang magmalabis. May parte rin ako sa pamilyang Qiao. Iyo, heto para sa'yo. Sa'yo lang ba? Dapat tingnan mo ang sarili mo, kung anong itsura mo. Butler. Ilabas mo siya. Qiao Gao, Su Fang. Huwag kang masyadong mayabang. Noong nakaraan, kaya ng tatay kong, wasakin ang pamilyang Su. Ilang taon mo lang ngayon. Kaya pa rin kitang ibagsak. hoy. Ayan na naman siya. Ang baho ng dala mong kahirapan. Tumigil ka dyan. Para sa angkan Qiao lamang ito. Akala mo, pwede ang kahit sino. Tama, isang walang kwentang tao. Ang lakas ng loob nito, pumunta sa exclusive na event. Grabe ang kapal ng mukha niya. Naninira lang ako ngayon. Ang isang third-rate na pamilya, di man lang maayos, ang pagharang sa bisita. Akala mo ba? Sosyal lang ang Qiao. Isang driver na pulubi. Anong klaseng bisita yan? Hindi kita papapasuki. Anong gagawin mo? Guardia, paalisin niyo to. Tigil. Si Su Fang ang boyfriend ko. Hindi siya driver. Pwede na ba siyang pumasok? O kailangan kong sabihin, ayaw mo ring papasukin ako? Kuya Qiao, huwag kang magali, gusto ko siyang papasukin. Hintayin mo ang palabas. Isang walang kwenta. Di siya magyayabang ng matagal. Dahil lang sa mga sinabi mo, kahit anong mangyari ngayon, nandito ako para sa'yo. Anong ginagawa mo? Hindi ba ako boyfriend mo? Sandali lang. Chuking. Girlfriend kita. Hawak mo pa ang kamay ng iba sa harap ko. Ginagawa mo akong katatawanan. Binata Qiao. Wala akong kinalaman sa'yo. Naghahanap ka ng gulo. Manggahas kang hawakan ng girlfriend ko. Girlfriend mo? Su Fang. Ang yabang ay nauwi sa bagsak. Ngayon, ikaw ay isa lamang, asong ulol. Tama ka. Ang yabang ay nauuwi sa bagsak. Napi ako ng isang tulad mong aso. Hindi ko ito malilimutan. Mangahas kang tawagin akong aso. Binata, handa na ang lahat. Maaari nang magsimula ang piging.
Sufang. Dilat ang mga mata mo, tingnang mabuti. Ang pamana ng iyong ama. Lahat kayo malugod na. Tinatanggap sa piging ng Angkan Kiao. Sa kabila ng inyong mga abala, ngayong araw na ito, ako si Kiao ay nais magpahayag ng isang bagay. Ito ay ang kababalaghang gamot na buong pamilyang Kiao ang gumawa. Sa wakas ay mabubunyag na. Tulad ng nakikita ninyo, ito'y gamot na kayang ganap na pagalingin ang lahat ng sakit sa puso't ugat. Upang ito'y mabuo, may mga taong nag-alay ng buhay. Ang gamot na ito ay resulta ng pananaliksik ng aking ama. Ano? Ang gamot na ito ay resulta ng pananaliksik ng tatay ko. Ano? Tay, bilhan mo na ako. Lumang yate lang yan. Hindi tayo naghihikahos, di ba? Sige na. Puro kalokohan alam mo. Tay, ang buhay ba'y hindi pagkain, inuman at kasayahan lang, di ba? Solanan mo ito. Ano to? Ito. Ang magliligtas ng libo-libong buhay, dakilang gamot ito. At para mapatibay ang pangalan ng angkan natin, gamot ito sa mga sakit sa puso't daluyan ng dugo. Tay, ano ba talaga to? Mas masaya ba to sa yate? Maiintindihan mo. Paglaki mo. Tama na, huwag mo akong sermonan. Sasaluhin ko to. Kapag sinulo ko, bibilhan mo ako ng yate, kasunduan yan. Sige. Sasaluhin ko na ngayon. Kaya, pagkatapos ng malaking sunog, lahat ng lihim na dokumento ng angkanso ay naglahong parang bula. Ninakaw ito ng mga magnanakaw na Kiao. Ano ang sinabi mo? Sufang. Ang tumaksil sa angkan natin ay malayo man. Nasa paligid din. Sige na. Alam na ng lahat ang halaga ng gamot na ito. Sa hinaharap larangan ng medisina, ay mapapasa ang Angkan Kiao. Kiao Gao. Angkan Kiao. Kung hindi ako makaganti, di ako karapat-dapat mabuhay. Binata Kiao, ang laki ng pamilihan. Kailangan nyo ng kasosyo, di ba, Xiao Yu? Bakit di mo batihin si Binata Kiao? Pagbati, Binata Kiao. CJ. Palagi naman kayong naging mabuti sa Angkan Kiao. Hatiin natin ang mga order. Walang problema. Chu King. Lumapit ka. Sufang. Basura ka na lang ngayon. Pangahas kang sumalungat sa akin. Kiao Gao. Ang gamot na ito, ang kinuha mo 3 taon na ang nakalipas, mula sa angkanso. Tumahimik ka. May pumunta rito. Bilis, may tao. Itapon ang ulol na asong ito, sa labas. Ano? Nagsisisi ka na? Galit dahil nahihiya? Huwag kang magkomento. Nagkukomento ba ako? Gusto mo bang bigkasan ko ang mga sangkap ng gamot na ito? Ramania, Golden Seal, Yakama. Tumahimik ka. Ito ay lihim ng Angkan Kiao. Ng angkan Kiao ninyo? Ang gamot na ito ay ginawa ng angkanso namin. Bakit nasa inyo? Ano? Sufang. Huwag mo akong siraan dito. Kung talagang kayang gawin ng pamilya Su ang ganitong uri ng gamot, matagal na sana ito na i-release sa merkado. Dahil ang gamot na ito, hindi man lang dumaan sa clinical trials noon. Isang hindi subok na gamot. Kiao Gao. Ilang tao pa ba ang gusto mong masaktan? Tigilan mo ang kalokohan. Mulat ka nga at tingnang mabuti. Walang problema sa gamot ko. Walang kailangang i-verify. Ang side effects nitong gamot, lalabas lang pagkalipas ng 1 oras, ni hindi mo ba kayang maghintay ng 1 oras? Sino ka ba para mag-utos sa akin? Gusto mong maghintay ako, kailangan kong sumunod. Akala mo ba'y nananatili ka? Binatang here ng Su family tulad ng 3 taon nakalipas. Isang mayabang na tanga.
Hindi mo karapat-dapat pintasan ng bagong gamot ng Kiao family. Huwag kang magmalaki. Baka pagsisihan mo ito. Eddie. Maghintay ka at panoorin mo. Nagpapanggap ka pa rin. Ang kabaitan niyang Master Kiao ay tunay na kahanga-hanga. Kung ako ang nasa kalagayan mo, pinapalis ko na sana siya. Huwag kang mag-alala. Mapagbigay ang Kiao family. Totoo ang sinabi ni G. Kiao. Alis na tayo. Lahat, konting pasensya pa. Ilalabas na ang mga pagkain sa ilang saglit. Sufang, huwag kang magalit. Anong ginagawa mo, Chukingi? Chu Qinghe. Binigyan kita ng magandang pagkakataon na makasama si Young Master Kiao. Ganyan ka ba gumanti sa pamilyang Chu? Salbaha ka. Pangahas mong hinampis ako. Anong problema sa paghampas sa'yo? Kapatid mong si Qinghe, dapat igalang mo siya. Ikaw. Tara, magpalit tayo ng damit. Tay. Pumunta sila sa taas. Pasensya na, punong-puno na ang dressing room. Dito na lang tayo. Sir, mga binibini, magpalit na kayo. Sige kayo muna, hindi ba yan hindi bagay? Maghihintay ako sa pinto, bilasan mo na. President Chu, huwag kang magmadali. Tingnan mo ito. Kung makikipagtulungan ka, at di ka hiyaw, tanguyan mo lang. King. Ngayon din, binibigyan kita ng dalawang pagpipilian. Una, lumuhod ka sa harap ko. At lunukin ang aking kalumbayan. At kunin ang minanang kay Sufang. Pangalawa, ako ang mangangamkam ng Chu Group. Sufang, saklolo. Taang babae, nangahas kang magsinungaling sa akin. Lumayo ka sa akin. Sufang. Basurang walang kwenta. Maghintay ka lang. Qinghe, ayos ka lang? Okay lang ako. Eh yung damit mo, magpapalit ka ba? Paumanhin talaga. Mukha bang maganda? Napakaputi at makinis. Wala akong nakita. Paano kaya ito? Mauna ka na. Sige, hintayin kita sa labas. Ang saya ng party, di ba? Chu Qinghe. Wala ka bang hiya? Anong ginagawa mo dyan sa taas? Kasama ang lalaking ito. Nagpalit ka pa ng damit. Chu King. Bodyguard ba ito? O katalik? Nasiyahan ka agad sa kanya. Mabilis ba ako o hindi? Huwag kang mag-alala. Malaking sakuna ang darating sa pamilyang Kiao. Sufang. Ulol na bata ka. Anong klaseng panaginip yan? Binata, may nangyaring masama. Ininom ni Master Chen ang gamot natin. At himatay. Ano ang sinabi mo? 1 oras. Tapos na. Impossible. Ano ba ang nangyayari? Pinasasama ng Kiao Group ang tao sa peking gamot. Kailangan namin ng paliwanag ngayon. Ikaw. Kanina mo sinabing 1 oras lang. Ano nang kinain mo? Anong nangyari kay Ginoong Chen? Ikaw ang may alam. Sufang. Iligtas mo si Ginoong Chen. Malaki ang naitulong niya.
Huwag kang mag-alala, hindi ko siya pababayaang mamatay. Ikaw lang. Kung mapapagaling mo siya ngayon, luluhod ako at magmamano. At tatawagin kitang lolo. Pagmamano lang sapat na, huwag mo na akong tawaging lolo, wala akong apo kang katulad mo. Nasaan si Ginoong Chen? Narito. Nagpapanggap ka pa? Kaya ba talaga nitong tao to? Apo. Anong sinabi mo? Nagagawin mo? CJ. Luluhod ako para sa'yo ngayon. Ingat. Sa tingin ko alam mo na. Ang dapat mong gawin. Ginoong Kiyaw, ako, talagang papasukin ko yang. Chu Qinghe. Sa pamamagitan natin, Gusto kong malaman ni Su Fang. Ang resulta ng paglaban sa akin. Chu Qinghe. Nauunawaan mo ba ang pagkakamali mo? Bakit mo ipinagkanulo ang angkan ng Hindi ko ginawa. Qinghe, para sa ikabubuti mo ito. Makapangyarihan si Ginoong Kiyaw. Hindi kanya pahihirapan. Hindi ako sasama sa gagong yan. Huwag mong hamakin ang kabutihang loob at humamon ng gulo. Huwag mo akong pilitin ikulong kay Ginoong Kiyaw. Mamamatay ako. Sa harap niyong mga sakit. Tigil na. Kayong mga nakakatanda, naninindak, sa babae, ikinahiya nyo ang angka ng Chu. Walang modong asal. Paanong nang-ahas kang manakit? Sino ba talaga ang walang modo dito? Ginagamit ang edad para mambuli ng mas bata. Akala mo basta ka nalang aalis? Ako, nagkamali ako. Pakawalan mo na ako. Duwag ka't nambubuli ng mahina. Su Fang, palayain mo na siya. Layas ka na. Bumangon ka agad. Qinghe, huli na ako. Paumanhin. Kung hindi dahil sa nanay mo ngayon, siya ang nagbigay ng babala. Di may imbis ang mga mangyayari. Lahat to gawa ni Kiao Gao. Hindi lang siya gustong maghigantis, gusto rin niyang wasakin ang buong Chu family. Su Fang, umalis ka na ngayon di. Hindi ako pwedeng umalis. Huwag kang matakot. Nandito ako. Ito, ang tamang formula ng banal na gamot. Gamit ito, makakaligtas ang Chu family sa peligro. Kunin mo ito. Ang iba pang bagay, ako na ang bahala. Su Fang, salamat. Tandang. Wala kang silbi. Ako, nagkamali ako. Sabihin ko sa'yo, gusto kitang patayin gamit to. Huwag kang kabahan, huminahon ka. Maligayang pagdating sa paglulunsad ng himalang gamot. Walang side effect ang gamot natin. Ginoo, handa na ang lahat. Mabuti. Gawin nating trahedya ang kanilang selebrasyon. Sabihan mo sila. Ituloy ang plano. Opo. Breaking news. Bumagsak ang stocks ng Grupo Chu. May problema. MS, Chu. Tigilan ang pagkuha. MS, Chu. Hindi naabutan ng reporters. Hindi mo inasahang, ganito ang kahinatnan mo, halika't mag-usap tayo. Endless Chu talaga namang, sosyal ang panlasa mo no? Nagdala ka pa ng aso. Kiao Gao. Hindi ka pa ba natuto? Simulan na. Isarado ang lahat ng pinto. Huwag papasukin ang sinuman. Opo. Kiao Gao. Anong balak mong gawin? Ano nang gagawin ko? Beauty dasher. Sakta ng aso. Hindi pa tiyak kung sino ang tunay na aso. Ang Grupo Chu ay nasa bingit ng pagkalugi. Isang grupo ng mga ligaw na aso. Chu King. Dapat alam mo na ang kapalit ng pananakit sa akin.
Ano ang gusto mo? Ano sa palagay mo ang gusto? Dapat malinaw na malinaw sa'yo yan. Huwag mo siyang hawakan ng marumi mong kamay. Ano pang ginagawa mo dyan? Lumabas ka. Huwag kang matakot. Isa-isa ba kayong lalaban sa akin? O sabay-sabay kayong lalaban? Nasa bingit ka ng kamatayan. Matigas pa rin ang ulo mo. Bugbugin siya. Tigilan mo yan. Pakawalan mo siya. Pakawalan mo siya. Gago. Pakawalan mo siya. Sufang. Huwag mo akong sisihin kung maging bastos ako. Bibigyan kita ng pagkakataon. I surrender mo ang mga pamana ng angkansu. At putulin mo ang sarili mong mga paa. Gumapang ka sa ilalim ko. Saka kita pakakawalan. Hindi pwede. Nakikita ko na. Tapusin mo na siya. Sandali lang. Ako ang may kasalanan nito. Pakawalan mo siya. Wala siyang kinalaman dito. CJ. Hubarin mo ang gamit mo. Dito. Maghubad ka na. Di masama. Ang putla-putla mo. Ang kinis-kinis. Gusto kong makita nito, walang kwentang ito. Paano ko kayo ginago? Ngayon. Kahit mamatay ako dito. Hindi ko hahayaang mahawakan kanila. Huwag kang tanga. Mabuhay ka man o mamatay, akin siya. Gawin niyo ang gusto niyo sa mga lalaki. Ang mga babae. Huwag niyong sakta. Ginoo. Ginoo, may problema. Anong nangyari? Ginoo, patay na ang isa dahil sa bagong gamot. Nandito na ang pulis para arestuhin tayo. Ginoo. Impossible. Ang mga side effect ay hindi nakamamatay. Ginoo, kailangan niyo nang umalis. Mahuhuli na tayo kung maghintay pa. Tama. Bilis, dalhin niyo ako sa airport. Gusto mo pang tumakas? Bini-bini. Sumulong na. Ako na ang bahala sa kanya. Makinig kayo sa kanya. Tigil. Kiyaw-gaw, inaaresto ka na namin. Heto ang waran para sa iyong pag-aresto. Anong ebidensya ninyo? Iligal ang pagsalakay sa pribadong tirahan. Mag-ingat kayo, isusumbong ko kayo sa superiors ninyo. Natatakot ba kayo sa amin? Kung may sasabihin kayo, sa presinto ninyo sabihin. Kiyaw-gaw, maging mabait ka sa kulungan, sa susunod mong buhay. Hintayin mo. Zhao Xiaoyao. Babaeng balakyot ka, ang lakas ng loob mong manakit. Anong problema sa pambubugbog sa'yo? Nasa kulungan na kapatid mo. Tapos na ang angka na. Binubugbog kita, walang kwenta. Ilapag mo ang aking bank card. Pinatulog kita ng matagal para sa wala. Isang walang kwentang 3 minutong tao. Gagantihan ko kayong lahat ng ito, isa-isa. May nakabuntot sa atin. Ginoo, ang card ninyo. Pasensya na po. Sana hindi kayo nasaktan. Okay lang ako, walang problema. Ginoo, pwede ba akong makiusap? Pwede kang makapagbigay ng barya? Sandali lang. Sige, salamat.
sakay na sa kotse. Sandali lang. Kalimutan mo ang pera. Nakalimutan mo ang tasa mo. Talagang para sa akin ka pala narito. Hoy, kakagaling ko lang sa opisina. Sabihin mo, sino ka? Bakit mo ako gustong patayin? Ni hindi mo nga ako kilala. Sinira mo ang pamilya ko, ang Angkan Kiao. Wala na kaming natira, kahit si Zhao Xiaoyao, nakakapag-api sa akin. Kiao Yuan. Umalis ka na. Chuking, Kiao Yuan. Bastos ka. bastos. Hindi ko naman sinabing ako'y isang marangal na tao. Hindi mo maitatago, Su Fang, ngayon ang araw ng kamatayan mo. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Ano ba yan? Bawal ang away dito. Sinabi ko na sa'yo, gagawin ko ang lahat para mapabagsak ka. Anong balak mong gawin? Tulong, gusto niya akong patayin. Ihulog niyo ang mga armas. Qinghe, Su Fang, pasensya na. Nadamay ka pa dahil sakit. hindi ito ang tamang panahon. Para dyan, hindi malubha ang mga sugat ni Kiao Yuan. Kamakailan lang, kailangan mong alagaan ang sarili mo. Natatakot ako, baka may gawin siya sa'yo. Naiintindihan ko. Oo nga pala, nasa akin ang mahalagang ebidensya, tungkol sa pagsusunog ni Kiao Gao. Kailangan mong kunin ito ngayon din. CJ, Hindi ba't sinabi mo, na walang sabit ang plano? Bakit nagka-problema? Hindi pa tayo talo. Ang plano, ay ngayon lang magsisimula. Hintayin natin si Chu Qinghe. Matutrap din siya. Hindi ito ang susi ko. Kailan ito pinalitan? Sir, ang card ninyo. Ako'y naging pabaya, binayaran ng batang yon. Mahalagang ebidensya ng pagsisunog ni Kiao Gao. Nasa lugar ko, kailangan mong kunin kagad. CJ, Naku, nasa panganib sina Qinghe at Lola. Lola, nariyan ka ba? Lola, Wala si Lola dito. Nandito si Lolo. Kiao Yuan, anong ginagawa mo dito? Nasaan ang lola ni Su Fang? Yung matandang bruha. Sinapak ko ng isang suntok. Di ko alam kung patay na. Anong balak mo? Anong gusto ko? Si Su Fang, sumira sa pamilya ko. Gagantihan ko siya, ng kaparehong sakit. Ang kapatid mo ay nagnakaw at pumatay. Malakas ang ebidensya. Huwag kang tumulad sa kanya. Nangangatog na ako. Chuking, di mo inaasahan to, di ba? Sinira ko ang ebidensya. Hindi ka pababayaan ni Su Fang. Hindi ako pakakawalan ni Su Fang, at di ko rin siya pakakawala. Ngayong araw na ito, gagahasain ko't papatayin ang babae niya. Ipapadala kita at ang bangkay ng matanda sa kanya. Bilang regalo, anong palagay mo? Hala. Su Fang. Ang kakaiba, maayos naman lahat kanina, Su Fang. Saklolo, Su Fang. Tulungan mo ako. Saan ka pupunta? Yosi. Dala mo nga ng isang kaha. Sige. Umalis na yung tao. Huwag kang lalapit. Aray, ang tapang mo pala ano?
Nangagat ka pa talaga? Tigil. Huwag kang gagalaw. Kung susugod ka pa ng isang hakbang, papatayin ko itong babae. Patay na siya. Paano ito nangyari ng biglaan? Nilason siya. Huling epekto. Bilisan mo, sagipin ang lola. Nasaan si Lola? Ayos lang ba si lola? Nawalan lang siya ng malay. Hindi ko alam kung kailan siya gigising. Mabuti naman, nga pala. Kumusta naman ang bangkay ni Kiao Yuan? Yan ang pinakamalaking problema. Kakakasalubong ko lang sa kanya. Bigla na lang siyang namatay sa bahay ko. Sinasabi mo ba? May gustong magtanim sa akin. Huwag kang gagalaw. Tumayo ka. Qingyi. Kumusta ka na? Ayos ka lang ba? Anong ginagawa mo rito? Siyempre naman. Nag-aalala ako sa'yo. Su Fang. Ikaw ay hinihinalang pumatay. Sumama ka sa amin. Tigil na. Official Chen. Nalaman ko na, ang yumaong si Kiao Yuan ay huling tawag bago ay para sa... May sasabihin ka ba? Ito ay Kiao Yuan. Si Kiao Yuan ay nagbabanta sa akin na pamuna, sa bahay ni Su Fang, upang makahanap ng katibayan. Kaso ni Kiao Gao ng arson. Kaya ikaw ay, ang kasamahan ni Kiao Yuan. Hindi. Tumanggi ako. Ako lamang. Nag-aalala tungkol sa kaligtasan ng aking babae. Kaya't dumating ako. Qinghe, ano ang tungkol sa ebidensya? Pasensya ako, Su Fang. Ang ebidensya ay nataon. Sinira ni Kiao Yuan. Mahusay. Hindi. Ibig kong sabihin, mabuti si Qinghe. Mahusay. Tatawagin natin ito sa isang araw. Doctors, binabayad ko sa iyo pabalik para sa pag-save ng buhay ng aking ama. Tila ang aking tiyuhin ay nagsisisi. Kamakailan lamang, hindi lamang siya nagmamalasakit sa amin, ngunit namamahala din ang mga bagay sa negosyo. Ayaw niya na makakuha ng mga autoridado, ang katibayan ng kaso ng arson. Ano ang sinabi mo? Bumalik sa grupo. Ginamit niya si Kiao Yuan upang sirain ang ebidensya, at pagkatapos lason si Kiao Yuan upang makasakit sa akin, gusto niyang dalhin kami pababa. Anong matalinong scheme? Ngunit ang ebidensya ay nawala. Bakit kailangan pa rin niyang magdisgisi ang kanyang sarili? Hindi ako sigurado tungkol dito. Marahil, siya ay may mas malaking scheme. Ano man, pabalik tayo muna sa grupo. Dali, drive mabilis. Bakit wala pang nangyayari? Napag-unlad, sa milagrosong gamit na formula? Wala akong access sa laboratorio. Kaya hindi ko makuha ang formula. Dapat tayong kumilos agad. Huwag kang matulad, salugmok na si Chao Yuan. Na humila sa ating lahat. Pagpasok mo mamaya, magkunwari ka lang, na walang alam. Sa akin na ang iba. Tara na. Ay. Iyo, hoy. Ano ang ginagawa ninyo rito? Qinghe, Maupo ka. Mabuti naman at ligtas ka. Kung hindi, mag-aalala sana ako. oo, tama. Oo nga pala. Kailangan nating pumunta sa autoridad mamaya. Ipapasa natin ang ebidensya ukol sa pagsusunog ni Kiao Gao. Sa ganitong paraan. Sige, salamat. Di ba nawasak na ang ebidensya? HMM. Reserba lang ang winasak ni Kiao Yuan. Ang orihinal ay nasa akin pa. Mabuti naman. Di ba nasira na ang ebidensya? Nasa iyo pa ba talaga ang orihinal? Nawasak nga, ngunit si Kiao Yuan ang may gawa. Pero ngayon, kailangan nating guluhin muna siya. Para malaman ang reaksyon niya. Sigurado ka ba? May problema si... Pinaghihinalaan ko. Siya ay may kinalaman sa pagsusunog noon. Kaya nga, gusto niyang wasakin ang ebidensya. Sigurado ka bang siya nga? Su Fang. Si Chu Qingyi ay laging nagbabant sa pinto ng laboratorio araw-araw. Siya ay tiyak na pinadala ng tiyuhin mo. Posible kayang gusto nilang. Su Fang, may masamang nangyari. Malubha na ang kalagayan ni Lola. Ano, nasaan si Lola? Nadala na ba siya sa ospital? Paparating na ang ambulansya. Sa ngayon, Bilasan natin. Su Fang, habang kritikal ang kalagayan ni Lola, baka may balak na masama? Oo, ito ay maaaring bitag.
Ayos lang, sasabay tayo sa laro nila. Tara na, punta muna tayo sa ospital. Hoy, sandali lang. Manatili ka't bantayan ang laboratorio. Ipaalam agad sa akin kung may mangyari. Opo. Tara. Posible kayang ang ebidensya ay may reserba talaga? O itong lalaking ito ay nangloloko sa akin? Hoy! Magaling ang ginawa mo. Hintayin mo ako. Pupunta ako sa ospital. Bakit mo ba kailangang pumunta sa ospital? Si Sufang na yon. Hindi ba't sobrang kumpiyansa niya? Gusto kong masaksihan ng sarili kong mata kung paano niya gamitin ang gamot para lasunin si Lola. Paano naman ako? Ikaw. Samantalahin mo kapag wala sila. Para pasukin ang laboratorio. Humanap ka ng pagkakataon. Sufang. Kumusta na si Lola? Kailangan pa ba niyang subukan ng espesyal na gamot ng kumpanya? Subukan na natin. Xinghe. Ano sa palagay mo? Tama si Tito. Paano kung bigyan na lang natin si Lola ng milagrosong gamot? Sige. Babalik na ako sa kumpanya para mag-ayos ng mga preparasyon. Sufang. Nais ko, maranasan mo ang kawalan ng pag-asa. Si Chu Qingyi ay pumasok sa laboratory. HMM. Gaya ng inaasahan, nahuli siya sa bitag. Pero, ang paggamit kay Lola bilang pain, hindi ba't masyadong mapanganib? Xinghe. Magtiwala ka sa kakayahan kong maggamot, hindi ko hahayaang may manakit kay Lola. Nakahanap ako ng butas sa laboratorio para makapasok. Mabuti. Napakaganda. Sufang. Sa pagkakataong ito, gusto kong masaksihan ang pagkamatay mo. Sufang. Ngayon, gustong-gusto kong makitang mamatay ka. Pero, ang paglason sa matandang iyan ay unti-unti nang pumapatay sa kanya. Kung palitan natin ang gamot niya, ulit ngayon. Kapag namatay siya talaga, hindi tayo papatayin ni Sufang. Huwag kang mag-alala. Ngayon, wala itong kinalaman sa atin. Si Sufang mismo. Ang naglason sa kanyang lola. Pero, baka maging kasalanan natin ang pagkamatay. Tumahimik ka, huwag kang magpadalawang isip. Pumunta ka sa laboratorio. At kunin ang lason. Hindi ka paalis? Chu Qingyi ay pumasok na naman sa laboratorio. Mukhang handa na, ang nakahandang lason. Dagdag pa, sinabi na ni Tiyuch sa mga pinuno ng grupo na dalawin ang matanda, hindi naman siguro, maglalaro ng sikreto ulit. Anong panloloko pa ang magagawa nila? Gusto lang nila gawin ito, sa harap ng lahat. Papapaniwalain ako na, gamitin ang gamot para lason. Ang matanda, hindi naman mapapahamak, di ba? Kung ganun, minamaliit niya, ang gamot ng angka ng So. At ang kakayahan ko bilang doktor. Sige na. CJ. Sufang. Ngayon, dinala ko ang ilang matatanda mula sa grupo para sama-samang dumalaw sa matanda. Dala ko rin ang bagong espesyal na gamot mo para sa kanya sa paggamot ng kanyang sakit. HM. Tiyo. Tama ang pagdating mo, Tiyo. Sakto ang dating mo. Nandito ka para gamutin ang lola? Siyempre. Edi maghintay muna tayo. Ang gamot ko. Hindi pa masyadong nasubukan. Wala ka bang tiwala sa sarili mong gamot? Walang katumbas ang buhay ng tao. Lola ko rin ito sa huli. Kailangan kong mag-ingat kung natatakot ka na mapahiya sa harap ng tao. Huwag mo kaming lokohin ng pekeng race eta. Huwag mo kaming sisihin, ang Chu Group. Kung hindi ka bigyan ng kahit anong mukha, may tiwala ako sa aking gamot. Natatakot lang ako baka masamang hangarin ng iba. Anong ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Peke lang ang gamot mo. Sige. Paano kung magpustahan tayo? Sige. Lahat. Para may saksi tayo kung talagang epektibo ang gamot na ito. Hindi ko na kailangan ang mukha ko. Magre-resign ako sa publiko. Sufang, pamilya mo'y mga doktor. Naniniwala kami sa'yo. Gamitin mo na ang gamot. Matandang ito.
Nagtulungan kayong magpakona sa akin, kasando, ang matalo. Aalis sa Chu Group. Sa tingin ko, kalimutan na. Malubha na ang kalagayan ng lola. Paano kung may mangyaring masama? Ano ang mangyayari sa lola ko? Huwag kang mag-alala, alam ko ang ginagawa ko. Sufang, isang impostor ka lang. Naisip mo pang saktan ang sarili mong lola. Pamilya ng mga doktor? Ang formula mo, pwedeng pumatay kahit ng lola mo, kalakhan. Ha? Sige na. Umuwi ka at mag-impake. Lumayas ka, Fang, narito ako. gutom na si Lola. May makakain ba rito? Opo, lola, paano nagkaganon? Imposible, ito, ang gamot na ito. Ano ba? Magsalita ka. Nagsusuka ng dugo ang lola mo, pansamantalang katinoan lang ito. HM. Nakakahiya ka. Chu Group, kumpanyang parmasyutiko. Hindi mo nga alam, pasa. Hoy. Huwag kang mapagmataas. Sino ang tanga? Pagbotohan na lang natin? Sabi ko na nga ba? Binatang Su, mula sa pamilya ng mga doktor. Sa inyo. Ang Chu Group. Parang agila sa lakas. Humph, kailan ka kaya? May tatalsik sa Chu Group? Huwag masyadong maghahari. Hindi pa. Tapos ito. HMP, paraan mo. Ingat ka, Tito. Hoy, Tito. Gusto mo bang humanap ako ng tagapag-impake ng gamit mo? Tara na, bilis. Chu Qingyi, anong nangyayari? Tay, gusto mo bang ang anak mong babae ay maging mamamatay tao? Walang kwenta, lahat sila walang silbi. Lola, magpahinga ka muna. Lola, magpahinga ka muna. Pagkatapos baguhin ang gamot, wala kang oras na pumunta sa laboratory. Paano mo ito nagawa? May sarili akong paraan. Sabihin mo na agad, nababaliw na ako sa'yo. Chu Qingyi, ay hindi naman nagbago ng gamot. Bakit naman? Ito. Hindi ko rin alam. Siguro, ang pinsan mo, ay hindi naman masama. Hoy, Qinghe. Sabihan mo si Sufang na umuwi para kumain. Aalis na ang tiyo mo. sige, Nay. Pamilya tayo, bihira tayong magkasalo sa pagkain. Huwag muna trabaho ngayon. Ang tiyo niya. Hayaan nating mga bata ang bahala sa grupo, mula ngayon. Sige. Susundin namin ang gusto mo. Ate Lee, handa na ba ang pagkain? Handa na. Tara na, kainan na. Anong problema? May problema sa nanay mo. Sufang. Siya ang totoong nanay ko. Pinaghinalaan ko lang siya. Hindi lang ako sigurado. Tama na, tigil ang salita. Si Inang Chu at Tiyo Chu, tinipon ng lahat ng shareholders. Pupunta sila sa Nako, mag-away-away ang pamilya Chu. Aalisin mo ang ilang pinagkakatiwalaan. Ingatan mong mabuti si Qinghe. At, siguraduhing bantayan, ang gamot sa laboratorio. Bilasin mo. Mga tao, lahat sila ay matagal nang miyembro ng grupo Chu. Tinipon ko kayo ngayon para mag-anunsyo ng importante. Sandali lang. May sasabihin din ako. Kailangan kong magpaalam. Lahat. Pakikuha ang inyong mga cellphone. Kumusta? May nag-report na, ang grupo Chunyo, may problema sa accounting. Sumama kayo sa akin. Kailangan kayong imbestigahan.
habang iniimbestigahan. Huwag makipag-ugnay sa labas. Anong gagawin mo? Su Fang, tulungan mo ako. Bilasan mo na, ay abot mo ang race 8. Baka panatilihin ka ni Lord Chu dito sa Chu Group. Walang kwentang tanga para mabuhay ka. Kayong mga walang kwentang ito. Kahit na ibigay ko na ang race 8, hindi nyo naiintindihan. Mga inutil. Huwag kang magmalaki. Noong nagdodoktor pa ako, nasa sinapupunan. Ka pa ng ina mo, noong huli. Hindi ka ba natuto? Ngayon, buong Chu Group ay nasa ilalim ko. Anong magagawa mo? Maaari kong ibigay ang race 8, pero pakawalan mo muna. Ang iba, huwag nang mag-aksaya ng oras. Nasaan ang race 8? Nasa isip ko. Pakawalan mo sila. At isusulat ko agad. Akala mo ba, 3 taong gulang, ang madaling lokohin, ha? Kung gayon, ano ang dapat gawin? Isulat mo muna ang kalahati. Pagkatapos, makita mo ang iba. Isulat mo ang natitira. Kapag kumpleto na ang race 8, saka ko sila pakakawalan. Sige. Sige, sulat mo na. Gumawa muna ng pekeng race 8. Sandali lang. Peke ang race 8. Wala akong dahilan para magsinungaling sa'yo. At sa palagay ko'y wala ka namang lakas ng loob para gawin yon. Umalis ka na. Arg. Mga kasama, huwag kayong magpanik. Huwag kayong maingay. Sundin niyo ako. Sa ngayon, ang kumpanya ay kontrolado na ni Tio Chu. Maghanap ako ng paraan para kumausap ng autoridad. Bago yun mangyari, kahit ano man ang gawin niya, walang dapat pumirma sa kasunduan ng paglipat ng pagmamayari. Naiintindihan? Opo. Naiintindihan namin. Hoy. Bilasan mo. Isulat mo na ang natitira. Ngayon, pwedeng pakawalan mo sila. Talaga namang tanga ka. Pakawalan sila? Walang ganun. Mapanlin lang ka. Ang race 8 mo. Totoo ba o peke? Ni hindi ko nga alam. Bakit ko sila pakakawalan? Kung peke, hindi pwedeng palabasin. Kung totoo naman, hindi ko rin sila palalayain. Lumabas ka na. Bahala ka sa paraan mo. Pumunta ka sa presinto. Isumbong mo si Tio Chu sa panloloko. Kailangan natin ng tulong ng pulis. Pero wala tayong ebidensya. Puro paratang lang. Tigil. Sinong nagsabing walang ebidensya? Pinalampas kita ngayon. Nang ahas ka pang humarap at humanap ng kamatayan. Dapat alam mo ang iyong sariling halaga. Ikaw ang pinaka. Walang hiya sa mga nakita ko. Walang hiya. Kapag ang mga matanda sa taas ay natapos ng pumirma. Walang saysay. Kahit dumating pa si Chu Qinghe. Buong angkan ng Chu ay mapapasa akin. Maingat mong inilatag ang plano. Ginamit mo ang buong angkan Kiao bilang mga tauhan mo. Hindi ka ba natatakot na baka kalabanin ka nila ngayong gabi? Hindi lang yon. Ngayong araw. Tiyak na mamamatay ka. Noon, ako ang nagudyok sa mga tanggang Kiao. Nasunugin ang inyong bahay. Mga babong baboy ang gumawa. Maging ang pagkamatay ng magulang mo. Ako ang saksi. Ako mismo ang papatay sa iyo. Oo nga pala. May isa pang bagay. Ang ina ni Chu Qinghe ay kasabwat din sa pagsunog. Ano ang sinabi mo? Huwag kang magkunwari. Ikaw ay wala kang iba kundi isang talunan. Hindi pa sigurado kung sino ang. Tigilan mo iyan.
Chu. May nag-akusa sa iyo ng pandarayang gamot. Sumama ka sa amin. Sa anong batayan? Kailangan ng ebidensya ang paratang. Mayroon ba kayo? Pandarayang gamot, patuloy ang investigasyon, pero kasangkot ka sa pagsisindi, matibay ang ebidensya. Kalakaran mo yan, kayo. May ebidensya ba kayo? Jisoo, naayos na ng kliyente, ang hard drive na sinira ni Kiao Yuan. Nandoon ang detalye ng pagkakasangkot mo sa pagsisindi. Sabi ko na. Di pa alam kung sino ang mananaig. Sa tulad mong tao. Sa buong buhay mo. Sa kulungan ka titira. Doctors, ngayon, utang mo na naman sa akin. Lahat, makikooperate kayo sa paglabas para magpahayag. Sumama ka sa amin. Anong gusto ninyo? Sasama ako sa kanila. Oras na nang pagganti. Tay. Nanay. Pwede mo bang sabihin ang nangyari noon? Anong kinalaman noon? Kay ina ni Chinghe? Ano na problema mo? Bakit hindi ka sumasagot ng tawag? Marami pang bagay sa kumpanya. Hinihintay ka nilang ayusin. Ano nang nangyayari sa'yo? Masama ba ang pakiramdam mo? Ang malaking sunog sa pamilya Su noon. Ang pamilya Kiao ay hindi lamang ang may sala. Tiyo ko ba? Sufang, may utang akong paumanhin sa'yo. Hindi lang siya ang involved. May iba pang tao na kasali. Sino pa? Kasali rin ang nanay mo. Ito. Hindi ito totoo. Si Kiao Gao. Iyong tiyo. At ang iyong ina. Ay lahat sangkot. Hindi ko alam ito. Gaano kalaki ang papel ng ina mo? Boss, may problema. Sa laboratorio. Ano? Maraming gamot. Hindi pumasa sa test. Kailangan nating itigil ang produksyon. Tingnan mo. Kung may naibenta ng gamot mula sa batch na ito. May nangyari. Bilasan mo na. Ano bang nangyayari? May away sa kumpanya noong isang araw. Meron sigurong pumasok sa laboratorio. Imbestigahan mo agad. Alamin kung sino. Napanood ko na ang kiki footage. Si Chukingi ang nasa footage. Siya nga ang hinala ko. Hulihin niyo siya agad. Isa pa. Kuhanan mo ako ng kopya ng surveillance video kaagad. Bantayan niyo ang surveillance room. Walang dapat papasukin. CJ. Si Chuchingi ang may gawa nito. May problema sa mga gamot, pero hindi naman dapat ikamete yun. Nasaan si Chukingi? Nakulong ko na, siya. Pero hindi natin. Maaaring isauli siya ngayon. Ang problema sa gamot ay nakasira na sa kumpanya dahil sa media. Kapag inamin nating may traidor sa loob. Lalo lang tatalo tayo. Ano nang susunod nating gagawin? Ano nang balak mo? Gagamitin ko siyang panangga sa tiyuhin mo para siya ang mananagot sa sunog. Kapalit ng nanay mo. Sufang, alam mong ang nanay ko. Alam ko. Kaya kailangan kong malaman kung hanggang saan siya kasangkot. Alam kong hindi siya masamang tao. HM. Anong problema mo, tanga? Anong nangyayari? Sinabi kong pumunta ka dito para makiusap ka sa akin. HM. Anong problema, talunan? Ano na naman? Sinabi ko nang pumunta ka rito para magmakaawa. Pumunta ang anak mo sa laboratorio para sa'yo. Inalter niya ang gamot. Kung mabubunyag ito, makukulong siya. Di ba't sabi niya, ayaw niyang maging mamamatay tao? Para kanino niya ginagawa ito, di mo ba alam? Itinuring kanyang ama. Itinuring mo ba siyang tunay na anak? Alam ko. May paraan kang iligtas si Qingyi. Kaya nagmamakaawa ako. Walang nakakaalam na pumunta siya sa lab. Basta't papayag ka. Itago ko ito habang buhay. Nakuha mo na ako. Tatanggapin ko. Sige, sabihin mo. Ano ang kondisyon mo?
Dapat panagutan mo ng buo ang pagsusunog. Sige. Pero, pangako mo sa akin, si Qingyi ay hindi mapapahamak. Kasunduan. Tandaan mo ang mga sinabi mo. Sufang. May sasabihin sa'yo ang nanay ko. Sufang. Pasensya na sa nagawa ko sa'yo. Tita, bumangon ka muna. Tita. Tita. Pwede mo bang sabihin kung ano talaga ang nangyari? Noon. Ang tiyuhin mo ay nakipagsabwatan sa Kiao Group. Ilang taon ang nakalipas para give ng Su Group. Pero nagsinungaling siya. Kunwari gusto lang daw niyang makuha ang lihim na race 8 ng Su family. Sumang-ayon ako. Hindi ko siya isiniwalat. Pero bigla. Hindi ko inakala na magiging ganun sila kalupit. Sinunog nila ang pamilya Su. Lahat sa pamilya Su, mahigit 12 tao, ay di nakaligtas. Ako ang may kasalanan. Di ko kayang kalimutan ang bigat sa puso. Kaya ako na mismo ang umalis sa kumpanya. Pinapatawad kita. Hindi. Ako ang magdudusa sa mga ito. Ako ang magbabayad. Ang hiling ko lang ay alagaan mo si Qinghe. Tama na iyon. Tia. Huwag kang mag-alala. Siguradong, aalagaan ko si Qinghe. Mabuti naman. Bilang matanda na, makakaalis na ako ng panatag. Nay. Anong pinagsasabi mo? Nay. Tia. Nolason siya. Nay, sino ang gumawa nito? Si Sufang, tulungan mo ang nanay ko. Hindi. Di ko kaya. Sufang, di ko kayang harapin siya. Nay. Qinghe. Ikaw. Hayaan mo na akong mamatay. Tia, Nay. Qinghe, dalhin mo agad sa ospital. Bilasin mo. Paano nangyari ito? Kakarating lang ng matanda sa opisina ni Sufang. Bigla na lang, naging kritikal. Sa tingin ko, gusto niyang agawin ang posisyon. Kaya, sasaktan niya ang matanda. Tama, kunin natin siya para magharap. Traidor ito. Anong nangyari? Ayos lang ba siya? Anong ginagawa mo? Akala ko ba, gusto mong saktan ng matanda para maaga ang Chu Group? Tigilan mo ang kalokohan, hindi ganun si Sufang. Qinghe, hindi ito ang tamang panahon para sabihin to. Doktor. Kumusta ang operasyon? Nabigo ang pagliligtas. Ang pamilya, maaaring maghanda na para sa libing. Anong sinabi mo? Ang matanda ay tumatanda na. Nolason siya at may dinanas na trauma. Kahit humihinga pa siya. Kaunti na lang ang oras niya. Paano nangyari yun? Paano ito nangyari? Sufang, please iligtas mo ang nanay ko. Qinghe. Paano mo naisip na kukunin ang tarantado para iligtas si Lola? Tama, sa tingin ko gusto, saktan niya si Lola. Sayang ang kabutihang ipinakita sa iyo ni Lola. Talagang pusong lobo ang nasa iyo, hindi ko siya nilason. Sarili niya ang naglason. Ililigtas ko siya, para mapatunayang inosente ako. Sige, gusto kong makita, kung paano mo patutunayan yan. Kung hindi mo mailigtas si Lola, umalis ka na sa Chu Group agad. Huwag mo akong pigilan, ito ang ospital ng pamilya Chu. Kung ayaw mong gawin ito, umalis ka na. Pupunta ako mag-isa, kayo na lang, ang maghintay sa labas. Bakit hindi kami papapasukin?
Paano kung saktan mo ulit si Lola? Ano na ang gagawin? Exact, meron kang masamang balak. Kung hindi man, bakit ayaw mong papasukin kami? Mga tito, pakiusap hayaan niyo si Sufang. Iligtas niyo siya. Gigisingan ko siya, at bibigyan kayo ng sampal. Sige. Gusto kong makita. Kung sino ang mananampal kanino. Doktor, kailangan mong maging tapat sa akin. Ano talaga ang kalagayan ni Lola? May pag-asa pa ba siya? Kaunti na lang ang pag-asa. Ang mga vital signs ay hindi na makita. Maliban na lang kung may himala mangyari. Sa tingin ko dapat hindi na tayo maghintay pa. Ipaalam na lang ng direkta sa mga awtoridad para arestuhin siya. Sa tingin ko, siya ang pumatay. Tita, ang galing. Nakagising ka rin. Nanay. Inay, nakatakot ka sa akin. Buti na lang at nandoon si Sufang. Sufang. Malaki ang utang na loob ko sa'yo. Naniniwala ka na ba ngayon? Hindi ko sinaktan si tita. Eddie, ikaw rin ang dahilan. Kung bakit ganito ang nangyari kay Lola. Kalokohan yan. Ako ang may gawa. Ako ang uminom ng lason. Hindi ako pinilit ni Sufang. Matanda na ko at bulag. Lahat to kasalanan ko. Sige, tigil na ang away. Chinghe. Lumabas muna kayong lahat, may sasabihin ako kay tita. Sufang. Anong gusto mong sabihin sa akin? Ang mga magulang mo. Hindi, gusto kong humingi ng pabor sa'yo. Tulong. Gusto kong magpakasal kay Chinghe. Sige, tutulungan kita sa mga gawaing ito. Salamat, nanay. Ipinapahayag ko, espesyal na gamot ng Chu Group ay matagumpay na inilunsad. Pakakasalan mo ba ako? Pakasal ka sa kanya. Wakas.